ang Status Update with Bam Aquino. Atin na pong makakasama ang pinakabata sa larangan ng pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa paghihikayat para makapag-umpisa ng sariling negosyo hanggang sa pagsasabatas para maisakatuparan ang ambisyon ng bawat Pilipino. Senator Bam Aquino sa Status Update. Mga bida, alam po ninyo, pag ninegosyo ang susi sa kaunlaran ng ating pamilya at lipunan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay ng mga issue at negosyo tips na makakatulong sa matagumpay na pagdinegosyo sa ating bansa. Si Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Pag-uusapan din ang mga usapin na may pakialam ang taong bayan. Status Update kasama si Senator Bam Aquino sa DZXL 558. Maaasahang public service. Magandang umaga mga kasama! Nandito naman po tayo sa Status Update. Ito po ang inyong lingkod, si Senator Bam Aquino at ang aking kapartner. Of course! Magandang umaga at welcome po sa Status Update with Bam Aquino. Ito po si Manang Audrey Hidalgo. Opo, recap lang po tayo. Last week, ang kasama po natin si Father Javi Alpasa na pinag-usapan po natin yung social enterprise. Yung social entrepreneurship. Opo, hindi po yan social na entrepreneurship. Social enterprise, ibig sabihin yan, yung pagninegosyo, ang gawain, pero yung hangarin para makatulong pa rin sa ating mga kababayan. Napakasarap naman yan. Magnenegosyo ka na, may kasama pang tulong sa kapwa. Alam mo, kasamang Audrey, marami na rin tayong natalakay, no? Nag-direct selling na tayo, nag-franchising, nag-agripreneurship, nag-social enterprise. Ngayon naman, ibang klase. Anong klase mamaya mapapakinggan nila? Serbisyo. Serbisyo. Naku, Service-oriented pag service business. ang pag-uusapan, may ibang iniisip yung ating mga kababayan. Ganun ba? Oo, ano iba't ibang yun? klase. Ano yun kasamang Audrey? Anong iniisip natin? Pag serbisyo kasi, dalawa yan. Service na may bayad at service na tulong. Okay. Oo, di ba? Buti, tama naman pala. Akala ko ibang service yung naiisip mo services eh. sa bayad ng tubig, service natin sa kuryente. Iba yan. Public government service yan. services. Oo, iba yan. Ito yung service na tao yung gumagawa. No? So meron siyang service-oriented kasi kasamang Audrey, may mga negosyo na product-based at meron mga negosyo na service-based. Yun. Kunyari, pumunta ka sa barbero. Wala ka namang biniling produkto, pero Serbisyo. ginupitan ka. Diba? Gumwapo Pumunta ka niyan. sa sastre. Sabagay, pwede ka rin namang bumili ng damit doon, no? Pero usually, magpapaayos ka. Yes. Diba? So, yung kagalingan nung sastre or nung yung ating tailor, diba? Yun yung binabayaran natin. Skill. Oo. So, service-oriented business po yung pag-uusapan natin. At pag-uusapan po natin yung ating guest ay ang Montalvo Massage. Naku, parang alam ko yan. Alam mo yan, di ba? Nakikita ko si Melay Cantiveros dyan eh. Yan. Oo. Yung kanilang endorser ata yun. Alam mo, na-try ko na yan. Masarap ba? Masarap. Tsaka alam mo kasi mayroon silang 15 minutes, di ba? Tama, di ba? Sila lang ata yung merong ganung kaikli. Isang beses, nasa mall ako, nakalimutan ko kung anong mall yun eh. Basta nakita ko lang 15 minutes, tsaka mura lang. Oh, naku, pang masa. Kaya tinesting ko. Okay naman. Okay Yun. naman. Opo, mamaya po, si Dr. Montalvo mismo ang ating kasama. Naku, marami dyan ang makikinig yung mga kababayan natin na marunong na. May mga skills na sa pwedeng panghilot, Oo. magmasahe. Pero syempre, mga ngarap ang mga ito kung paano sila magkaroon ng sariling pwesto o kaya negosyo. Yun. Tsaka ano yan eh, kumbaga, yung pagkakaroon kasi ng brand, malaking bagay yan eh. Ganun ba? Kasi kumbaga kung tipong manghihilot ka, si aling manghihilot, 'di ba? Magkano lang siguro ma-charge mo noon, 'di ba? Pero kung part of a franchise ka, parang mas magiging maganda yung negosyo mo or yung self-business mo, no? Yung service-oriented business mo. Yan, success story. Pero bago ang lahat, kasamang Bam, dumako na tayo sa mga maiinit na mga balita. Eto na po mga kasama ang aming headlines. DZXL Headlines. Alright, kasamang Audrey, unahin po natin sa Filipino Star ngayon. Ito ho, like na like. Wala pang Pinoy na apektado ng MERS-CoV. MERS-CoV yan, di ba? MERS-CoV. Ito po syempre yung sakit na siyang talagang kumalat po sa South Korea, no? At last week pinag-usapan nga natin yung travel ban, no, kasamang Audrey. Pero good news po ito, wala pang Pinoy ang apektado. Ano bang ibig sabihin yan? Talagang
immune tayo sa sakit na ito. Huwag naman. Huwag naman. Huwag naman tayo sana magkaroon Oo. ng sakit o mga kababayan natin na merong sakit. Opo. Middle East Respiratory Syndrome yan. Opo. Well, syempre yung pag-iingat mahalaga talaga dyan. No? Kailangan ho talaga mag-ingat tayo. Alam ho natin na may ganitong klaseng sakit ngayon. We should be careful at lahat ng mga kinakailangang pag-iingat dapat po ginagawa ng ating mga pamilya. Oo, naku, napaka-importante ang paghahanda rin syempre ng Department of Health. Di ba? Kasamang BAM, yung Department of Health daw natin naghahanda na rin just in case na may makapasok na huwag naman po sana. Dinadasal natin yan. Okay, ito po. Pangalawang headline po natin na kasamang Audrey, ikaw na magbasa. Headlines. O ito, ang ikalawang headline, walang bata-bata daw sa next PNP chief. Yung usapin ng lobbying, ibig sabihin hindi daw maapektuhan ang pag-iisip ng ating presidente na magtalaga. Sabi po ng Abante Tonight. Alright, ito naman ay mula sa ating presidential spokesman, si Secretary Edwin Lacerda. Sabi po niya, wala pong bata-bata. Ang pipiliin po dito ay siyang base sa qualifications, track record, and merits of the candidate and the assessment of the president. Sabi po niya, mahalaga po yan. May 5 kasing pangalan kasamang BAM, di ba? Oo, yung iba doon kilala ko pero yung iba, I will admit, no, hindi ko talaga pa naririnig yung O iba. ito, General Marquez, General Vanyo, General Petrasanta, si General Magalong, at saka si General, I think after Magalong, sino ba ang, apat na lang naalala ko eh. Kawawa naman yung panglima, kinalimutan mo kasamang Audrey. But anyway, mahalaga po yan, no, yung basehan po ng pagpili talaga, dapat yung qualifications, no, tsaka track record. Si Ping Lacson daw ang kanyang iniendorso, si Magalong. Oo. Kasi si General Magalong sa intelligence yan eh. Oo. Ito daw si Sunny Belmonte, Speaker of the House, si Petra Santa. Oo, siya po yung Central Luzon Police Director. Si DILG Secretary Manroja, si Garbo daw. O yun, si Iba Garbo naman. pala, ikalima. O, yun Opo. daw ang mga bata-bata. At syempre, si Banyo, si Director General Vanyo, si Purisima daw. Ang siya yung Backer. kabit doon. Oo, yun ang sinasabi ng mga balita. According Opo. to Inquirer yan. Okay. Well, alam mo, hindi naman, imposible ho na walang kakilala itong mga general na ito eh. At saka wala namang masama sa lobbying, di ba? Wala naman masama kung talagang alam mong mabuti yung tao at magaling. Pero, dapat klaro yung basihan. Very clear kung ano yung reason sa pagpili ng ating next PNP chief. No? Napakahalaga po ng posisyong yan. Kasi alam mo kasamang Audrey, no, yung ating taong bayan, especially dito sa Metro Manila, napakataas ng peace and order sa kanilang listahan ng mga mahalagang bagay Na dapat gawin. na dapat mangyari o dapat gawin para maging mas masaya at maaliwalas ang kanilang buhay. Kaya yan pong peace and order, syempre po, yung ating PNP chief, malaking bagay po yan. No? Kaya, I think, although, hindi ko naman minamasama na may mga sinasuggest yung ating mga kasama, ang mahalaga siguro, well, kung isasuggest mo, alam mo dahil gagawa siya ng mabuti at magaling siya talaga. 'Di ba? At talagang magtatrabaho para sa taong bayan. Pero ang pinakamahalaga diyan, malinaw yung basihan natin. Alright, so hintayin na lang natin ang ating mahal na presidente na mag-decide. Okay. Headlines. Pangatlo po, talking about mahal na presidente, sabi po niya, ito po sa Philippine Star, DPWH no longer poster boy of corruption. Very like. Very like. Totoo po to. Alam nyo, nung early 2000s, parang, even before that, no, yung DPWH, parang kakabit niyan yung corruption, no? Pag sinasabi, ay nako, yan daang yan. Dapat 1 kilometer. Bakit parang wala pang 100 meters, di ba? Tapos sasabihin, siguro sa DPWH yan, di ba? Naging ano po yan, no? Naging isa sa mga pinaghihinalaan ng Dati corruption. ang pangalan nila, DPWH, Departamento ng Pagdanakaw na Walang Hanggan. Yan ang sabi nila noon. Okay, talaga DPWH. walang hanggan, pero mukhang may hangganan. Ito ngayon sinasabi na dahil na-certified na siya ng ISO na quality management, ibig sabihin na monitor ang mga perang pumapasok at ang mga proyektong naipapa sa katuparan. Opo, at ito naman po, I will give credit where credit is due. No? Ang laking bagay po ng tinrabaho dyan ni Secretary Babe Singson. Siya po yung isang DPWH secretary na wala ka talagang marinig na korupsyon. Alam mo yung ginawa niya? Kasi itong si Secretary Babes, marunong to eh. Sabi niya, lahat ng pako
ganito lang dapat yung presyo. Yun. Lahat ng semento, ganito lang yung presyo. Lahat ng kahoy, ganito yung presyo. Ayos. Kahit ikaw ay nasa Region 1 o Region 10 or 11 or kung saan man, standardized yung presyo ng mga materyales. Oh, that's good. Nung na-standardize niya, Mhm. ay nagbabaan yung presyo ng mga proyekto. Ayun. Kita Oo. mo? In Pwede fact, palang ganun. Pwede pala. In fact, nakita ko nga, I think last year na pag-uusapan po ito, parang 30% less, 25 to 30% less yung presyo ng mga proyekto ngayon. Dahil na standardize So yung marami mga presyo. silang natipid. Marami tayong natipid kasi tayo po nagbabayad yan eh. Taxpayers money po yan. So marami po tayong natipid. And in fact, there was a time, mga 2012, 2013, lagi pong sinasabi ni Pinoy, kita mo itong si Secretary Babes, nakasave na naman ng 200 million, Yeah. ng 300 million. Tama. Kasi maganda yung sistemang ginawa niya. 'Di ba? Yung sistema na standardized yung pricing, yun yung nakapagdulot ng pagbabago pagdating sa corruption, no? So, in fairness po sa DPWH at kay Secretary Babe Singson, ipagpatuloy po natin 'yan. So hindi na DPWH noon kundi Department of Public Works and Highways na ngayon. Yung totoong pangalan. Oo. Alright. Headlines. Ika-apat na nating headlines, ito Kentex victims agree to 151,000 settlement, sabi po ng Philippine Star. Opo, at yung of course mula po ito dun sa Kentex Manufacturing Corporation, no? So, ito po yung pasabi po nila, no? Wala pa rin tayong balita kung sumang-ayon nga, no? Yung mga pamilya. O mukhang sumang-ayon na ba sila dito? Hindi pa kasi nagsasalita yung mga pamilya dahil nakakaso, kinaso nila yung Kentex. Oh, well, So hindi natin alam kung tatanggapin nila itong 151,200 Opo. or diretso ang kaso. opo. Well, ito pong settlement, no? Ano po yung breakdown po nito? 100,000 in death benefit, 30,000 for identification of the remains, 10,000 burial assistance, 6,200 for funeral service, 5,000 for travel assistance. Tapos sabi po nung abogado ng kumpanya, pati daw po yung medical expense ng mga regular employees na na-injure, sila rin daw po yung sasagot. And yung mga may separation o yung aalis na, mayroon daw din pong separation pay. Now, ito po ay balita mula dun sa representante nung korporasyon. Yeah. Opo. Pero importante, it all boils down to one. May bigay nila ang karapat-dapat sa ating manggagawa at higit sa lahat, hindi na maulit. Diba? Siyempre. Of course, kasi yung balita ho natin dito mula sa Philippine Star, mula pa lang sa side nung Kentex, no. Tingnan ho natin kung tinanggap nga ito ng mga pamilya ng mga nabiktima. Pero siguro nga po, yung mas mahalaga, mas maging maingat tayo at idadagdag ko po ito at tingnan ho natin kung sumunod nga sa lahat ng mga batas yung Kentex. Correct. Alamin at natin. Hindi na, yung mga ibang mga pagawaan, hindi na tumulad pa sa Kentex. Opo. Well, alam mo, grabe kasi itong sunog ito, no? Ang rami pong namatay, napakalaki po nung sunog. Palagay ko po, Tragic, sabi nga tragic, wag na ho natin payagan yung mga tragedy. Wag na nating hintayin magka-tragedy bago tayo gumalaw. Correct. 'Di ba? Wag po nating hintayin na mangyari to sa atin bago tayo gumalaw. Tayo na po mismo, yung mga korporasyon po diyan, mga factory, tayo na po mismo manigurado na safe po tayo para sa ating mga manggagawa. Tama yan. Headlines. Ngayon, ito, ika-anim nating headlines. Ang sabi po ng Pag-asa kahapon, tag-ulan na daw. Sabi po yan ng internet. Pero nag-declare na kahapon pa kasamang BAM. Kahapon ng hapon, tag-ulan na daw tayo. Alam mo, hindi ko nga magets yun eh. Yung deklarasyon, may ano ba yan? May ibig sabihin. Kasi, Oo. mapapansin mo naman kung umuulan o hindi eh. Hindi, kasi yung dami ng millimeter na bagsak ng tubig. Yun yung magdedetermine kung rainy season na. Every afternoon, continuous raining ng kada hapon na lumalagpas sa 30 millimeter. Yun, So, ibig sabihin, tag-ulan na. Tag-ulan na. Yes. Pero alam niyo po kasi, sa bansa natin, especially dito po sa Metro Manila, kahit hindi po rainy season, nangyari to nung nakarang araw. Technically, hindi pa rainy season yun. Pero nagbaha. Oo nga. Di ba? Yung Oo. traffic, napakagrabe. Kaya nagtataka ako, gaano ba ka-importante yung deklarasyon na merong rainy season? Dapat lang siguro tayo, pag mga bandang June na, dapat talaga nagpe-prepare na tayo, no? Para sa mga baha, para sa ulan, ano? Pero ang sabi ni
Pangulong Noynoy, sabi niya sa DPWH, tag-ulan na, maghanda na kayo dyan. Pero sabi ng DPWH, nakahanda na po kami. Ang MMDA naman daw, nilinis na namin ang estero at drainage. Baka ano nga siguro. Pero palagay ko, yung paglilinis na yan, wag nang hintayin yung deklarasyon ng Pag-asa. Syempre. Kasi nandun eh. Oo. Dapat I siguro think 2 weeks before, no? Yes, naglinis na daw sila. Okay. Ba't nagbabaha pa rin? Ganun talaga Nasa Pilipinas ka. At itong EDSA at saka itong Maysilo sa may Mandaluyong, Santa Mesa. Naku, tagal nang ginagawa yan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi matapos-tapos. Alam mo, kasamang Audrey, no? Syempre, pag traffic talagang nakakainis, no? Pero sometimes, no? Ito nilang iniisip ko. Kasi nung isang araw, galing po tayong Cebu, no? 3 oras po tayo mula sa airport hanggang sa Quezon City. 3 oras. Grabe naman yan, Hindi, haba niyan. Totoo po yan. At least ito maganda yan na nasasabi mo kasamang Bam or Senator Bam. Kasi even senators nararanasan nila. Anong gagawin ko? Lilipad. Di ba? Hindi kasi may mga nagsasabi na, hindi naman nararanasan ng mga senador tsaka ng mga politiko yan dahil may mga escort sila. Pero yan, on your part, nasasabi mo at nararanasan mo bilang katulad namin. Ikaw yung escort ko eh. Hindi, but ito na lang nga pong iniisip ko, no? Kasi nag-traffic po siya 3 oras. Pero in fairness, nag-traffic siya dahil umulan, tama, pero dahil din sa napakaraming construction. Yan. At yung construction naman po ay para sa mga bagong daan at sa mga bagong flyover. Kasi sa airport, no? Nakita niyo po yung flyover doon, malapit na pong matapos. Kaya sa loob ko na lang, sige na lang Lord, itong pagtitiis na to, kahit inis na inis ako, gusto ko nang umuwi para makita yung baby ko, sige na lang. Kasi alam ko naman, in the next few months, matatapos na tong construction na to, and alam kong mas gaganda naman yung daloy ng trapiko. So, kumbaga parang binigay ko na kay Lord yung galit na yon sa traffic, di ba? In fairness, di ba? O sige, sunod po. Headlines. 4.3 million hindi daw po makakaboto, sabi ng Filipino Star ngayon. Dahil sa biometrics ito. Okay. Hindi pa sila hindi pa nila naisalang yung mga daliri nila, isinaksak dun sa loob ng biometriko. Nakapag-biometric ka na ba? Oo naman. Ako rin, nakapag-biometric na ako. Ngayon, alam nyo po, 2 panig po kasi ito eh. No? Yung isa, may nagsabi na, yung no bio, no boto, hindi po yan makatarungan. Hindi yan constitutional. So may nagsabi na pong ganyan, may nag-statement na. And oo nga, no, in fairness, yung karapatan po natin na bumoto, nasa konstitusyon po natin yan. Tama yan. Pero sa kabilang panig naman, ay 1 taon pa naman yung ating eleksyon. Siguro naman makahanap na po tayo sana ng oras na makakuha ng biometric scan. Kasi kasamang Audrey, usually, hinihintay talaga nating matapos yung deadline. 'Di ba? And I think by October, no? Pag nag-filing na, actually October ba yung deadline natin? Yeah. Filing na kasi sa October eh. Filing ng Certificate of Candidacy. Yung certificate. Pero yung registration, October din ba? Oo. Kasi nga, pag filing na, hindi ka na po pwede magpa-register as voter. Dapat naka-register ka na. Bakit? Tapos na kasi. Hindi naman ako tatakbo eh. Hindi, di ba? Isipin mo kung hindi ka naman tatakbo, bakit October din yung... kasi siguro busy na ang COMELEC, ilan lang ang tao sa COMELEC. Tapos may mga magfa-file pa sila ng candidacy, tapos meron pa nagpaparehistro, di labo-labo na sila sa loob ng opisina. Di naman, high-tech na tayo ngayon. Sige, tingnan natin October, July, June na ngayon, no? July, August, September, October. 3 months? Yeah, 3.5 months, no? Oo. Pero matagal naman nang natapos ang eleksyon noong 2010, nag-start naman ang registration ng 2011. 2015 na ngayon, or should I say 2012 pala nagkaroon ng eleksyon. So 2013. Di dapat nung 2013 nakapagparehistro na kayo 2014, 1 year, 2 years. Hindi naman ganyan ng mga Pinoy, hinihintay yung last minute eh. Pero 3 buwan, di pa naman ganun kasikip ang 3 buwan, no? 3.5 months. October 31 yung deadline. Linawin ho natin. 4 months. Okay, so may 4 months pa po tayo. Wag na ho nating hintayin yung October. Yeah. Pumunta na po tayo ngayon sa ating COMELEC office ngayon na. Oo. Kasi po, pag nagdagsaan na naman po tayo dyan, and you know, we always report yung mga kabataan na mag-register, pipila tayo, posibleng matapos yung araw, hindi kayo nakapila, papabalakin kayo sa next day. Syempre wala hong may gusto niyan. Kaya sana po, kung hindi pa kayo nakapag-biometric, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na ngayon. Huwag naman Wednesday ngayon. naman, pwede naman ngayong araw na to. As in, punta na sila. Pagkatapos ng programa natin. Yun, pagkatapos ng programa. Headlines. Okay, next headline po natin mula sa Abante. Unit Owners ng photo bomber ang talo. Uy.
Totoo ito. Bakit Anong ka mo? tinutukoy natin dito kasamang Audrey? Yung mga bumili ng condo unit sa Torre de Manila. O di syempre, pag bumili sila, hindi na matutuloy yung construction. Paano ang pera nila? Balikan dapat. Ang sabi ng Torre de Manila, ang batas ukol dyan, dapat hindi natapos yung construction, saka maibabalik sa kanila. Pinag-uusapan pa lang sa Korte Suprema kung pwede i-complete o hindi i-complete. Kaya wala pang pagbabalik ng pera ngayon. Ganon? Unless mag-decide ang Korte Suprema. Ganon? Pero alam mo, tingin ko to be fair, kahit sa DMCI, kung may permit sila, dapat ma-refund din sila. Correct. Para ma-refund nila ang Yung mga taong bumili. Kung Tama may yan. permit sila or at walang at talagang maayos yung pagkuha ng permit. Kasi ngayon nagtuturoan na si Mayor Lim tsaka si Mayor Erap, 'di ba? Correct. O sino ba yung talagang may kagagawa niyan, 'di ba? Hindi na ho natin pag-uusapan kung saan ho tayo pumapanig, but definitely kung ang isang kumpanya kumuha ng tamang permit Tama. tapos sinigil, hindi rin naman ho maganda na siya yung i-penalize diyan, 'di ba? Syempre dahil naglabas ako ng pera di ba? Kung may tama akong permit. Oo nga. Oo. Kung wala kang tamang permit or mayroong may magic na nangyari sa permit, ibang usapan 'yon. Correct. Pero kung tama po yung permit, parang hindi rin naman, parang sa mga businesses, 'di ba? Hindi rin fair na dumaan ka sa tamang proseso and then eventually wala, 'di ba? Palalayasin ka na lang bigla. Oo. Tapos nagtayo ka ng building mo dyan. Oo, pero babalik tayo sa tanong, sino magbabayad? Yan. Yun. Oo, pero ang sabi ng HLURB na pinatigil muna nila yung pagbabayad ng mga Stop muna. yung mga monthly amortization. Oo, pero kasamang Audrey, parang 90% na ata nun, meron ng may bumili na eh. Oo, Hindi ako may nagkakamali, pre-selling nakita ko yan kanina eh. Oo, 900 ba yun? 901 out of 983 ang naibenta na. Kita mo? Oh. Siyempre konti gusto na nilang lang. makita ang Luneta Park. Kaya bumili sila diyan. Yung pala tatanggalin yung building. Dahil nakikita nila ang Luneta Park. Oo. Yun yung naging problema, no? Oo. Ako, let's be fair. Okay, let's be fair. We agree. Sige, sabihin na nating hindi talaga maganda na nasa likod siya ni Jose Rizal. Sabihin mo nang we agree. Pero may building na dyan. And Tama. take note, hindi lang yung pinanggastos dyan. Kasi gagastos ka pa para tanggalin yan. Correct. Ang tanong, sino gagastos niyan? Yan ang problema. Oo. Now, kung ikaw ay isang negosyante, dumaan ka sa tamang permit, Proseso. tama ba na mawalan ka ng pera? Or ikaw ay isang namili at binenta ito sa merkado at binili mo yan, pero ngayon hindi mo na ma-occupy, tama ba na mawalan ka ng pinaghirapan mong pera? Medyo hindi rin fair, di ba? Totoo yan. May mga nag-cash pa nga dyan eh. So ano Hindi yung lang fair? yung monthly amortization. Ano yung fair dyan? Ano yung tapat? Ano yung tama dyan kasamang Audrey? Hintayin natin si Supreme Court. Iyon ang sasabihin ko. Dahil Korte Suprema rin siguro makapagre-resolve niyan. So, Kung sino antabayanan po magbabayad. natin, no? Pero, ano yan, feeling ko magiging landmark case yan. Correct. Kasi, di ba, in the future, pag ang gobyerno, pinatigil ka sa iyong negosyo, dahil sa iba't ibang mga rason, valid reasons, di ba? Kasi, hindi naman natin sinasabing hindi valid yung reason. For valid reasons, patigil ka, yung reparation mo, sino ang magbabayad? Tama. Okay, Yan. next natin na kasamang Audrey. Headlines. Ito, kakarampot na rollback sa presyo ng petrolyo ipinatupad kahapon. Opo. Ayan. Well, I on think- the bright side, at merong least meron. rollback. Oo. On the not bright side, bakit ganun lang? I guess yun po yung tanong ng maraming tao. So, alam nyo ho, ang laging batikos po sa mga oil companies natin, kung tumaas ang presyo ng langis, ang bilis tumaas. Correct. Pag bumaba, ang bagal bumaba. Meron dyan sinasabi ang Department of Energy. Ang naglalaro kasi dyan, syempre, yung presyo sa international market. Kung saan tama tayo naman. kumukuha ng ating mga pangunahing produktong petrolyo. Tama. Which is sa Singapore, yung refinery, at Dubai crude tayong lahat. Okay. Magkano kaya ang Dubai crude? Kasi hindi naman sinasabi ng DOE kung magkano ang pagbili ng mga kapitalista natin. Oo. Pero yun nga yung tanong kapag tumataas, ang feeling ng tao, feeling ng tao, ang bilis tumaas. Pero pag bumaba, mabagal yung response na pagbaba. O yan. So yun yung responsiveness, no, yung tawag po dyan na pinapagtakhan po ng maraming tao. Now,
Ako ho, maganda po yung may responsiveness tayo. Baka siguro magandang magsalita na rin dito ang DOE. Yes. Kung ano po ang tingin Explain nila. lang nila. Explain nila kung talaga nga bang responsive yung ating mga kumpanya pagdating sa Correct. pag-rollback. Ngayon, kung hindi, ibang usapan yan, no? But at least, meron tayong 25 centavos na rollback kahit papaano, ano? Alright, mga kaibigan, singit natin tong last o wrap up na? Last na daw. Si Vice President Binay nag-resign na. Nung isang araw ito. Opo. Ano tingin nyo dyan, kasamang Audrey? Ako, okay lang sa akin to eh. Mas okay nga sa akin para medyo hindi na siya inaasahan dahil busy na siya, nangangampanya na ata. Ako naman, sabi ko, it was just a matter of time. Kasi 'di ba, pag ikaw yung tumatayong leader ng oposisyon o leader nung obviously, hindi mo na makukuha yung basbas ng presidente. Iba na yung kanyang pinagpipilian. Tama lang siguro na nasa kabilang panig ka na talaga. Tama. 'Di ba? So, ako ho, huwag natin lagyan ng masyadong maraming mali siya yung pangyayaring yan. Correct. Palagay ko ano lang yan. It's just a matter of time. At yung time na yon nangyari na nga nung isang araw. Di ba? Alright, mga kasama, sa pagbabalik po namin ni kasamang BAM, Senator Bam Aquino mismo, ipapakilala po namin ang aming special guest ngayong araw na ito para sa lahat ng mga nangangarap magnegosyo. Huwag po kayong aalis, mga kasama, babalik po kami. Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Ang programa Bida sa Usapin Pang Negosyo. Status Update sa DZXL. Alright mga kaibigan, nagbabalik po ang status update at kasama pa rin po natin ang aking butihing kasama. Si Manang Audrey. Si Manang Audrey Alright. Hidalgo. At ngayon po, pag-uusapan po natin ang service-oriented business. Alam mo kasamang Audrey, marami sa mga kababayan natin ang may service-oriented na business. Totoo yan. Pero wala pa silang mga, kasi pag sabi mong negosyo, meron ka ng pwesto, Oo. meron kang binibenta, pero marami sa ating mga kababayan, hindi nila alam, negosyante sila, offering their services, yung Yes. kakayanan nila, yung skills nila. Yes, and ano yan, kasamang Audrey, mula sa manggugupit hanggang sa nasa freelancer ka sa internet. Oo, At totoo gumagawa yan. ka ng mga presentation para sa mga ibang kumpanya. Lahat po yan, no? Service-oriented. Mekaniko, technician. Kung yung negosyo po ninyo, walang kinalamang produkto, no, most likely, service-oriented business po kayo. At yung guest po natin, para pag-usapan po ang service-based business, ay si Dr. Nol Montalvo. Hindi nyo po nakikita si Dr. Nol, pero batang-bata pa po si Dr. Nol. For the first time, meron tayong guest na mas bata sa akin. Di ba? At ang kanya pong negosyo, I'm sure nakikita nyo rin po ito sa mga mall, yung Mont Albo Massage Hut. There you go. Okay. Wow. Spa ito, no? Parang spa. Opo, opo. Parang hilot. Opo. Pero ano ba talaga ang parang expertise? Dahil marami na kasi mga nagpapatayo ng mga massage parlor. Iba yung massage parlor, parang may iba nga dyan, di ba? Pero yung iba, may mga spa. Ang daming uri kasi kasamang BAM, di ba? Sige, tanungin natin si Dr. Nol. Dr. Nol, paano kayo nagsimula dun sa pagtayo ng Mont Albo Massage Hut? Actually po, Senator, after medicine, pagka-graduate ko, supposedly mag-specialize kayo eh. Ang nabankrupt po yung family namin. So, nawalan po ako ng chance na mag-specialize. And nawala po yung bahay at lupa namin. Nakuha siya ng bangko. As the eldest, kailangan ko po tumulong sa pamilya. Ang ginawa ko po noon, nagsanla ako ng relo ko for 1,500 pesos. Tapos, naggawa po ako ng sabon, handmade soaps. Tapos, yun po yung ginagawa ko, tapos binebenta ko. And then, nabayaran ko yung utang ko eventually na 1,500. Nakuha ko yung relo ko. And then, ganun po yung routine. Tapos, nakakuha po ako ng order na 70,000 pieces ng soaps. Wow. Tapos, yung profit ko po doon, nagsimula po ako ng maliit na massage clinic sa Washington, Makati. Isa po tong old apartment na may 4 na kama sa baba. Tapos, kasama namin yung therapist namin sa second floor. Paano mo naisipan yung spa or massage pwede bang massage parlor? Okay lang naman, no? Spa na lang. Spa na lang. Kasi Spa. parang iba yung konotasyon, Yes, no? Mamaya, pag-usapan na natin yan. O yung spa, paano mo naisip na mag-spa after soap? Hindi mo naisip na i-develop yung soap business or mag-branch out sa iba pang mga beauty products or home personal products? Bakit mo naisipan na mag-spa?
Ang nasa isip ko po kasi noon, nung natulungan ko yung family ko through yung soaps, naisip ko parang meron po kasing mahilig ako magpamassage to start with. Ito yung hindi ko ma-afford nung college kasi ang mamahal ng spa It's parang luxury Yes. kapag magpapamassage ka. Nakita ko po bakit hindi natin siya dalin sa lahat makaka-afford. Kahit Okay. yung simpleng nag-tricycle or simpleng jeepney driver, pwede magpamassage. And naisip ko rin po yung hilot kasi sa Batangas, sa province namin, and even sa UP, College of Medicine, na-introduce kami na yung hilot talaga has been with us for thousands of years. Pero bakit hindi siya na-highlight sa spa? Bakit Thai massage? Bakit Swedish massage? Bakit Swedish. shiatsu na Shiatsu. Japanese? Okay. Bakit hindi Swedish, Switzerland, Yes. no? Yeah. Di ba? Sweden Ang, po, Thai, Sweden. Sweden, no? sorry. Sweden. Ang Thai, obviously, Thailand. Thailand. Ang shiatsu, Japan. Japanese. Bakit walang sariling atin? Bakit hindi ko siya makita sa spa menu? Oo nga, walang Bakit hilot. lagi na lang yung tatlo na yun yung nandoon? So, Kasi may tanong ako dyan, Doc, kasi doktor ka, di ba? Kadalasan, pag nasa barangay ka sa mga libliban, Apo. yung mga manggagamot nila dyan, hilot. Hilot. O, kaya nga sabi ko, so, doctor by profession, inilugnay mo ba yan talaga? Inisip mo na, bakit di na lang ilagay ko yung hilot? Total, okay. Apo, exactly. Kasi po, yun nga po, laki kaming probinsya. Ang primary source talaga ng healthcare dun sa area namin, hilot. Bago kami dalhin sa doktor ng mami ko dati, hilot muna. O kaya Correct. albularyo, o kaya mantatawas. So, dun muna kami dadalhin. Tapos pag talagang, malala, tsaka kami magdodoktor. Tapos, yun nga po, nakita ko yung opportunity na bakit hindi ilagay yung hilot sa spa setting. Total, ang hilot naman is a complementary form of medicine. It's Correct. an alternative form of medicine like other massages. At tinanggap na ng Department of Health yan. Yes po, yun nga po, hilot. ang ganda rin ng timing kasi 2006 ako nag-graduate, 2007 kami na-bankrupt. Doon po nag-start yung soap business. 2008 po ako nag-start nung And spa ano time. yan, Doc, no? Yung ngayon kasi pag pumunta ka sa mga spa, parang common na may Philippine hilot na Ngayon po, kalagay. ang dami na Pero ngayon, kayo yung nag-start nun. Kayo yung isa We'd sa like to believe na kami kayo talaga nag-start, yung, no? yung nag-professionalize, na inaral namin yung kung ano ba talaga yung sequence and routine ng hilot. Tapos i-apply na, kumbaga yung integrity pa rin, yung principles ng massage, i-apply pa rin namin. Pero of course, nasa spa setting na siya, nasa aircon, nasa massage bed. Sa probinsya po, bawal ang aircon. Kung Tama. nagpapahilot ka, bawal din maligo after. Okay. So, yung mga ganon, medyo sinacrifice namin. ng Kumbaga konti. natanggal mo na yung tradisyon o yung myth, no? Yung mga Yes, myth yes, about it, mm. pero na-retain mo yung talagang buod niya. Yung essence. Yung punong essence niya, ng no? massage. Okay, so nung nagsimula ka, Doc, no? I think yung isa ring napansin ko, kasi as I said, no, na-try ko na yan, iba yung price point ninyo. Di ba? Bakit pakikwento nga sa mga nakikinig sa atin, no? Ano ba yung mga price point ninyo? Starting po ng 55 pesos. So parang meron kaming sachet. Parang yun yung tingi namin na massage na hindi mo na kailangan maghubad. Parang halimbawa galing ka sa trabaho, tapos gusto mo na massage, yun, 10 to 15 minutes, dry massage, and then you can go. Pwede ka nang umuwi, pwede ka nang sumakay ng jeep, MRT. Yan yung Wala nang 15 hubad-hubad. minutes, no? 15 minutes po. Opo. 55. Kasi yung iba, 10 to paghuhubad 15. lang, 15 minutes na eh. Ano ba yung massage Okay. and go namin. Tapos, Oo. yung pinakamura pong 1 hour is 330 pesos. Hilot ay 380 pesos. Ang body scrub po ay 650 pero may kasama ng 1 hour massage. Wow. So very kumbaga yung hilot, yung massage po, ginawa namin na hindi lang siya pang special occasion. Parang pwede mo siyang gawin every week or twice a month. Opo, lalo na with very stressful din naman ng mga workers ngayon. Usually, Doc, yung mga kababayan natin na nagpapahilot, gusto nila na mayroong alam yung manghihilot sa'yo o kaya yung mismong lugar na paghihilutan sa'yo. Since you are a doctor, mas malaki yung market mo dahil, ay, doktor yan, hindi tayo mapapano dyan. Baka mamaya kung ano nung mga joints ang pindutin dyan eh. Di ba sa ibang mga spa although skilled naman ang mga ito, pero wala naman silang mga doctors. So, sasabihin lang nila, pindutin natin ito, malisin natin yung mga lamig, mga ganun, puro ganyan ang sinasabi. Pero ngayon na may totoong doktor, alam niya kung ano yung mga joints na pinipindot talaga. Opo, meron po kasi kaming like sa Montalvo, yun po yung gusto ko siguro na advantage namin na professional talaga yung therapist. May lecture sila. Since doctor nga po, may anatomy sila, may physiology, Yun. may microbiology, etc. So even yung mga sexually transmitted disease, dinidiscuss din namin with our therapist. Bakit? Para aware
Kasi po, di ba yung service nga po, may extra service kasi Senator na tinatawag Okay. na front lang yung massage. Oo, marami Pero yan. pagpasok sa Marami loob yan. ay happy ending. Okay. Opo, sa Mont Albo po, Parang happy yung lang. iba dito, alam Walang na ito, parang alam na alam ng mga O nga po, mukhang nagsisilipan yung mga Ay, ba't parang alam na happy alam ng ending ating eh. engineer dyan? Aha. Hindi, so ano yung lecture ninyo na huwag niyong gagawin yan? Oh, definitely Oo. po. Kasi po kung gusto natin na maging world class yung hilot natin, Yeah. hindi pwedeng gagawin natin siyang front para sa ibang bagay. Iba ang hinihilot. Ibang ending po ang But going back to that Aba. question, no, Mm. nakakaano ba yan? Nakakasama ba yan sa negosyo ninyo? Ang alin Na, kasi, Yeah, meron naman talagang oo. ganyan eh. Di ba? Meron, May ganyan marami. talaga. Marami, di ba? Nakakasama ba yan sa inyong business na may mga nagpapanggap, sabi mo nga front, no, nagpapanggap ng mga spa na ganyan yung binibigay na Service. o yan yung gawain. Abo. Parang tulad po ngayon, parang ang at tingin ang tawag pa rin sa spa is massage parlor, Oo. massage clinic. Kapag iba yung connotation kasi hindi pa rin lahat gumagamit ng spa. Na parang it's an entity devoted to wellness, hindi ganoon eh. Oo. So nakakasakit po siya lalo na sa mga business na legit naman yung ginagawa naming Oo. massage. So syempre po affected din kami. Kaya nga po double yung effort namin to make the brand strong and to make everyone aware na hindi kami gumagawa ng exercise. Oo. Kung may client man na gusto nun, hindi namin talaga sila bibigyan. At tinitrain nyo yung mga massage therapist ninyo Apo. how to deal with Yes that. po, abo. Oo. So, Sabi nakakwento ba yan sa'yo? Sabi ng mga massage therapist, Sir, itong nagtangka to, ganyan. Meron po talagang gano'n. Meron talaga. Meron po, hindi po Hindi mawawala na ng nahiya. client. Hindi na nahiya sa inyo. Baka po baka deprive Oo, senator. iba kaya- yung Kaya doon ano, no? hinahanap sa amin. Hindi, alam mo, may Opo. sa mga magazine, no, may nakita akong ad for a spa. Meron sila nakalagay doon, no, God is watching you. Yes. May ganun, di ba? Opo. Ibang brand yun. Hindi nyo Alam brand ko yun, po di ba? anong brand yun. Oo, nakalimutan ko kung anong brand eh. Asian pero, massage po yun. Asian massage, Opo. no? Kasi sa Kaya airplane. promote ko na. Sa airplane yun kasi yung lagi sila nag-advertise sa mga magazine ng eroplano. So meron sila dyan, God is watching you. Yeah. Totoo naman. Totoo naman, di ba? Okay, paano ba napunta dito yung usapan natin? Yeah, pero Kasi alam po mo, service eh. Yeah, Service because of kasi. the service. Pero itong legit na service na ito, maraming nagtatanong, what's the difference between massage and yung hilot? Di ba may Swedish, shiatsu, marami pang ibang uri Dagdag ng... ko na, tsaka yung spa. Anong pinagkaiba ng Yun. massage tsaka spa? Yan. Ang massage po is yung act itself, yung doing the service itself, yun yung massage. Ngayon po yung pagkakaiba ng hilot sa Swedish, sa Thai, sa shiatsu, napakalaki po talaga ng pagkakaiba. Talaga? Ang Thai massage more on dry massage po siya with pressure points tapos stretching. Si shiatsu more on finger pressure naman. Si Swedish po, ito yung parang medically oriented massage siya na lahat ng pressure, alam ba may stroke kayo, lahat towards the center, Yeah. towards the heart. Tama. Parang tinutulungan mo yung blood na bumalik eh. So medically oriented siya. Si hilot po is very different kasi may influensya ng Chinese traditional medicine, ng Ayurveda ng India, and ng Unani-tib ng dinala ng mga Spaniards sa atin. And aside from that, yung pong stroke naman ng hilot baliktad. Kung ang Swedish papunta sa gitna, ang hilot palabas lagi. Kung pupunta po kayo sa probinsya, ang tulak nila, parang gusto nilang itulak lahat yung lamig palabas ng katawan at saka Oo nga. pababa. Tama. Opo. At hindi lang po yan. Ang hilot kasi, unlike yung ibang massages, gumagamit ng banana leaves na mainit para Oil. malaman kung nasaan yung mga lamig, kung saan yung concentration. And yun po, pag nakita niya yung lamig, dudurugin naman ng mga hilot. Ano ba yung lamig? Kasi lagi ko naririnig yan sa sayista. Si Senator, maraming lamig sa likod. Sabi ko, anong lamig yan, di ba? Cool daw kayo, Senator. Ano ba yung medically, no? Ano ba yung lamig? Medically po, nodules po ang tawag natin doon. Ito po yung mga areas na nagko-concentrate yung lactic acid sa Okay. muscles. Kasi po, halimbawa, yung mga magsasaka, maraming Lamig sa lamig likod. or nodules sa lower back. Oo. Kasi Lagi tatanim sila Yun yung active nakayuko. na muscle Yeah. eh. Halimbawa sa mga basketball players, yung upper back naman because Oo. lagi nilang ginagamit yung arms. Siguro ako basketball player siguro ko. Kasi nasa shoulders ko yung lamig eh. Hindi, I Kahit think ngayon stress nararamdaman ka. ko eh. Senator, nasa shoulder mo kasi buong Pilipinas. Oh, yun Kaya- yun. kaya Ulitin tong marami guest na ka to. lamig. Ulitin. Ganun. At mas marami mong lamig si Pinoy. Siguro. Ayun, buong katawan nun, malamig. Oo. So, okay. So, Doc, itong learning all of this, no, ito ba'y alam mo na bago ka pumasok sa Yes, oo. Mont Albo? Or
doon mo na lang nalaman nung sabi mo, gagawa ako ng massage business, then you researched it? Marami po, alam ko na po ang hilot, bata pa kami. Kumbaga, alam na po namin na ang hilot, hindi nagpapabayad, bahala ka nang mag-abot, Ganun ba mga yun? ganyan. Okay. Opo. Sa Ano yun probinsya. donation lang yun Donation lang po. At ang mga hilot kahit baby, pwede. Opo. At ang wala po akong alam ay about business. Kasi wala talaga akong course about market. Ang marketing nga po before, akala ko flyering lang. Oh, okay. Kaya po yung last year nga sa event, parang hindi ko ina-expect din na ma-recognize. Kasi nga, wala talaga ako alam kahit accounting. So, you set up difference your, ng HR. yung Wala una mong massage hut was in Washington Street, Makati, no? Sa aba, Makati. Makati. Kwento mo naman yung first few days mo dun or first few months mo dun sa Washington. Anong mga experiences mo doon? Mahirap po. Nahirap? Lugi? Hindi naman. Sobrang hirap kasi po kumuha kami, parang iningganyo namin yung mga tao sa 10 therapist po sila sa Batangas na ni-recruit namin. Eh. So, nag-promise kami magandang future. Tapos, pagdating namin doon, wala pang clients. Kumbaga, hindi kami kilala. Parang bagong, ano ba to ano ng hilot? Ano ba yung, bakit hilot ang ino-offer? Eh, ngayon, dati, Swedish, mga ganon. So, mahirap po kasi hindi naman laging may benta. Okay. At what point mo naranasan yung success? Kasi maraming entrepreneur magsisimula, hindi gumagana yung negosyo, tapos aayaw na lang. Tama. 'Di ba? Fold up na lang. Bakit mo tinuloy kahit nung unang months, no, medyo hirap ka? Bakit mo siya tinuloy? Kasi po, parang sabi ko sa sarili ko, I have nothing to lose. Gusto ko rin kahit pa paano, lalo na po yung parents ko tumatanda na, naiisip at bilang doktor, nakikita ko yung hirap pag may sakit ang isang member ng family. Alam ko na dadating sila doon. Sabi ko, kailangan kong mag-prepare for their future. Ako malakas pa, pero sila, alam ko, medyo nagde-deteriorate na nung time na yun. So, ayun po. So, tinuloy ko siya. Ang ginawa ko po, ako mismo talagang super hands-on po na ako yung naggagawa ng flyers, naggawa ng logo, namimigay ng flyers sa labas. Tapos, nag-take din po ako ng DOH licensure exam for massage therapist. So, inaral ko talaga yung business. Lahat, every corner of the business, ano ba yung marketing, paano ba ang website, social media, medyo uso na nun nang lumalabas na siya. And then, yun po, nagkaroon po ako ng formal na spa sa Pasong Tamo. Yun po yung first na formal na spa noong 2008. So, iba pa to dun sa Washington? Apo sa Washington. So, yun po, medyo nakaipon ng konti. Nakita ko yung opportunity na sabi ko, siguro ito na yung time na magtayo ng Mont Albo doon sa Pasong Tamo. And then, same year, nagkaroon ng isa pang branch, katapat. So, itong pangalawa was the successful one? O yung una naging yung una po successful? kasi po yung perang pinantayo ko din nung galing sa una. Opo, galing sa una. But ilang months bago mo nakita yung success doon sa Washington Street? Yung una mo? Mahigit 1 year po. Mahigit mahigit 1 year. 1 Pero year. maliit lang po kasi yung puhunan ko noon eh. Doon sa Washington, tapos yung una sa Pasong Tamo. Yung pong sumunod na katapat niya, yun yung medyo malaki na yung puhunan. Na nakuha ko rin naman from the second. From the second one. Apo. Ilan na ngayon, Doc, yung massage hut, yung Mont Albo massage hut ninyo? Ngayon po, we have 40 na. 4-0. Wow. Luzon, Grabe. Visayas, Mindanao. And ano yan? Franchise ba yan? Franchising po. Opo. So ilan dyan yung store-owned, ilan dyan yung franchise? 10 po yung company owned. The rest po franchised na. Wow. So talagang 30. nationwide ka, pare. Opo. Yun po yung recent po is yung sa Coronadal. Yun yung Mindanao namin. Mahilig ba ang mga taga-Coronadal na magpamasahe at Nung nagpunta magpahilot? po ako doon last week, ay napakadami pong spa. Actually, nagpabentosa po ako, yung mga baso. Nagpabentosa ako doon sa isang spa doon. And parang, na-appreciate ko yung hilig ng mga tao doon sa massage kasi puno yung, kahit hindi ganun kasarap, syempre competitor, pero pero sa presyo po nila, ayos na din. At Mas saka, mura ba sila sa inyo, Doc? sa Kasi medyo probinsya po, mababa mas na mura yung po. presyo ninyo. Mas mura po. Doon po, may 200 pa sila, may 250. Diyan naman papasok yung brand din nyo. Kasi Opo. branded kayo eh. Opo. Tsaka it's a franchise from Manila and rest of the Philippines Opo. meron. I guess that allows you na mag-charge ng mas mataas, no? Oo. Pero gusto pa rin po namin affordable kasi yun yung initial na mission namin eh. Bring affordable massage to every Filipino eh. May tanong ako, Doc, no? Sa isang service-oriented business kasi, napakahalaga ng mga tao. 'Di ba? Kasi hindi product yung binibenta mo eh. So, ano ba? Check mo ba yung quality o galing ng mga massage therapist ninyo? Meron po kaming training officer ngayon. Dati din pong therapist na ngayon siya yung in charge sa training department. And meron po siyang individual na trainers under him. So ito po mga ito, halimbawa isang trainer for hilot, siya naman yung nag-check
nung routine, nung sequence, kung nare-retain ba yung quality. Kasi po kahit na anong sabihin natin na kahit na anong turo or kahit na anong contract na ibigay natin sa tao, hindi mo unpredictable pa rin. Paano niya chine-check? Nagpapamasahe siya. Kung Pero magaling o meron hindi. din pong mystery shoppers, pwede din ako yung magpa-home service. Mystery shopper. Alam mo, kami ni kasamang Audrey, magaling kaming mystery shopper. Kahit po lahat kayo dito, mag-mystery shopper. Okay lang din. Hindi, ang mystery Yan ang shopper gusto po, ko. yun yung kunyari regular na customer pero mag-evaluate pala. Correct. No, 'di ba? O kasamang Audrey, pwede tayo diyan, no? Pwede kami Sige. diyan. So kunyari ho, meron kayong nahanap na masabi nating may nagsabi sa inyo, si Mina dun sa isang mall, parang sumakit yung likod ko, hindi sumarap yung pakiramdam ko. Parang Ano, nagpa-doktor ata ako dahil What will you dyan. do? Anong process ninyo diyan? Investigation muna po. Parang Okay. may due process din. Parang Okay. kasi kailangan natin Siyempre. halimbawa, inireklamo niya po ang isang therapist na under time. Instead na 1 hour, 45 minutes lang yung binigay. Oo, hindi Nangyayari sulit, po no? talaga po. So, investigate muna po namin, totoo ba na 45 minutes lang, may CCTV naman, makikita namin yung sa common area, makikita namin yung labas-pasok. And also, interviewin din namin yung receptionist kung totoo siya. Kasi mahirap po mag-point din ng fingers, lalo na sa mga therapist namin na wala po kami kasing pinipiling kung ano yung natapos. Pwedeng elementary siya or high school. So medyo hypersensitive sila kapag may mga issues na gano'n. Naghahanap ba kayo ng yung TESDA, yung may TESDA certificate o hindi kailangan? NC2, yung may NC2. Hindi po namin nire-require Wala po talaga. Pero since ang government po ay mag-implement na nung no license, no Yeah. massage policy sa 2017. Yes. So kami po, inahabol namin na before 2017. Especially hilot yan Apo. It's already recognized by the Apo, Department yun nga of po Health. maganda So, yun po, inahabol namin na by 2017, 100% May ng sila? Albo therapist, may lisensya. May lisensya. DOH license. Oo, kasi alam mo, and I'm sure hindi naman to nangyari kay Doc Nol, no? But may mga cases kasi nagmamasahe tapos lumala. Oo nga. 'Di ba? Yung may injury pala Yes po. tapos lumala, 'di ba? So kahit paano kailangan talaga ng tamang training ng doc, no? Siyempre. Kahit po rare yung ganon, pero kailangan din mag-ingat Lalo na kami sa service industry na tao nga po yung service ng tao yung aming binebenta. May hinihindian ba kayo na customer? Meron po, mga lasing. Ganun. Opo, hindi po. baka matulog na lang 'yun. So madaling imasahe, Hindi po. tulog na lang. At saka pag lasing po kasi, hindi niya nararamdaman yung pressure So wala rin Parang point. akala niya walang nararamdaman. Hard pa daw, hard. Eh, di si therapist naman, hard ng hard. Tapos the following day, puro pasa na siya. Ang sakit-sakit ng katawan. Kasi po, numb siya numb. yeah. Lasing, tas buntis. Hindi rin po namin minamassage. Although may mga special massage for Meron po. mga Yeah. prenatal massage, Yes po, 'di ba? meron po. But you don't offer that. Ay, hindi no? po. Mahirap po i-train kasi, lalo na pag madaming branches. Pag may sakit, siguro hinihinda niyo rin siguro, umuubo. Pag running nose, yung sneezing po is tuloy-tuloy. Hindi pwede. Opo, kasi mahahawa yung Oo. client. Talking So, about sneezing ito pet peeve ko to kasi ako nagpapamasahe rin ako Yung humahatching yung masahista ko. Nakakainis yun. Oo, di ba? Ano ba yung mga, usually pag humahatching, kasi feeling mo, hindi sanitary. Yes. Di ba? Even though, baka naman naka-gloves, pero kasi nakadapa ka di ba? Di mo nakikita. Yung pangalawa dyan, yung sumasagot ng cellphone. Yes. Habang may masahe. Correct, oo. 'Di ba? Or ring ng ring yung cellphone, nagba-vibrate, nagte-text, 'di ba? Kasi you're supposed to relax. Yes po. May mga rules ba kayo diyan? May training kayo diyan? Meron po talaga. Part po yun ng training ng therapist, lalo yung professionalism. Kasi po yung, kumbaga kahit pa paano, kilala na rin kami, kinag-carry nila yung brand. Sila yung brand yung mga therapist Doc, yung namin. sabi ng ating studio, ano ba to? Studio participant. Yung chismisan daw. Alin po? Pinagchichismisan yung mga massage therapist. Ay, yun po ay tinuturo namin. Pinag-uusapan po yung client. Hindi, nagchichismisan tungkol sa kung ano man. So, nangyari po sa akin yan doon sa Coronadal nung nagpa-bentosa ako. Kasi, cortina lang yung division. Kasi hinahawi nila, tapos nagkukwentuhan Correct. sila. Kaya sabi ko, buti na lang, competitor to. Question. Kasi Kung kung sa kunyari, amin yun. sa inyo yon, anong gagawin Ay, mo? naku Kung sa po, inyo? memo agad yun. Memo? So, apo, So, kasi service So you're also, ganun rin ka-stricto yung systems ninyo? Memo siya? Or Ay, pagsasabihan mo lang? Sir po, verbal, tapos yun, nandiyan na yung written. Pero kapag pag ganun kasi na grossly unprofessional yung therapist, talagang memo na po ako kaagad. Wala nang patumpik-tumpik pa kasi. Okay. Doc, anong mapapayo mo sa mga nakikinig po sa atin? Meron silang skill or meron silang talento
na maaaring gawing negosyo, Yeah. service-oriented, no? Do you have any tips for them? Pero bago mo sagutin yan, ako muna. Ano po? Sasabihin ko, you gain my respect and also the listeners because you started small. Akala ko nung unang pagdating mo, mayaman ka, you look good, you look rich. nakaano lang po ako. Pero, Nakapolo po ako sa yeah, I know, but yung katotohanan na narimata yung bahay ninyo, you started small. Ito yung mga negosyo ng mga kababayan natin na makakapagbigay sa kanila ng, alam mo yun, yung magkaroon sila ng Inspire, inspirasyon. So, as an inspiration, yung mga nangyari sa'yo, paano mangyayari din sa mga kababayan nating gusto rin yumaman katulad mo? Hindi po ako mayaman. Masipag. Masipag lang. At bata pa siya, di ba? Malayo pang mararating. So ano nga Doc, yung mga Advice ko nagnanais no na Yeah. nai-inspire sa ating usapan ngayon at nagnanais na magtayo ng negosyo pero wala rin silang puhunan. Yeah, katulad pero niya, meron no? silang skill, meron Correct. silang talento. Anong dapat nilang gawin? I-try po nila magnegosyo talaga. Sabi ko po sinasabi ko nga po sa mga tao ko na ang pagnenegosyo hindi talaga para sa lahat eh. Lakasan talaga siya ng loob. Pero kung sa tingin mo, yung skill mo ay kaya mong makipaglaban o makipag-compete, tapos kaya mo rin kahit paano magsugal ng konti mong puhunan, i-try mo. Wala namang mawawala sa pagnenegosyo. Saka wala sa natapos yan. Kung doktor ka man or elementary, high school. Kasi nung ako po nag-graduate ng med tapos nawalan, nasabihan pa ako na doktor ka kahit 5 wala ka naman. So wala siya sa natapos eh. It's really on Nasa character depends talaga sa yan, no? Sa hard work po talaga at saka sa gusto Alright. mo mangyari sa buhay. Doc, salamat Yan. sa words of wisdom na yon, no? Magko-commercial po muna kami pero pagbalik po natin yung tanong ng ating studio participants and studio audience sasagutin po ni Dr. Noel Montalvo. Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Senator Bam Aquino at Manang Audrey sa Status Update. Status Update. Alright, nagbabalik po kami sa Status Update at kasama pa rin po natin si Dr. Noel Montalvo ng Mont Albo Massage Hut. Yes. At yung mga questions, naku, daming mga questions tong ating mga participants ngayong umaga na to. Okay, ito ho. Kung gusto kong magsimula ng maliit na massage place sa aming condominium, ano ang unang hakbang na kailangan kong gawin? Kausapin po yung kondo. Kung pwede ang spa doon. Kasi po may mga kondo na Practical, ayaw. si Doc. Ayaw po kasi nila ng spa eh. Yung ibang kondo po. So namimili sila ng merchants. Yung mga merchandise mix nila kino-consider nila. Okay, so talk to the condo owner first, Opo, no? opo. Kung gusto, Okay, let's say pumayag. Saan ako maghahanap ng massage therapist? online po. Marami ba online? Kami po ngayon ang hiring po namin. We post a hiring ad sa Facebook. And surprisingly, ang dami talagang nag-a-apply. Talaga? Opo. And very active po talaga ang mga tao ngayon sa internet. At ang panghuli kong katanungan kay Doc, of course, napaka-importante. Mas skills nga na ating mga kababayan, gusto nilang magnegosyo, gusto nilang pumasok. You said, start it now. Oo, pero ano ba yung motivation na kailangan ng isang kababayan natin para mag-umpisa now na ng pagnenegosyo? Kasi po ako dati ang motivation ko family talaga eh. Wala talagang ibang motivation eh. Sa kanila po, maghanap sila ng motivation na magpupush sa kanila forward na hindi pansamantala. Alright. Halimbawa, anak nila na maliit pa, isipin nila yung future. Okay, Ganun Doc, ba? ito Doc, sagutin natin ng mabilisan na para lang ma-cover natin to. Sige po. Nakikipagtulungan ba ang testa sa inyo? Hindi po. Hindi. Bakit hindi? Tanungin natin. Okay, pwede bang magpamasahe kapag buntis o kapag may injury? First trimester po talagang hindi. Pero yung mga second and third, pwede na, pero foot lang ang minamassage namin. Feet, apo, tsaka Saka legs. specialized yun, di ba? Apo, injury po talagang hindi pwede kasi baka ma-worsen pa yung ano. Okay, paano ko malalaman kung anong klaseng massage ang angkop sa akin? How do I know kung Swedish ba, shiatsu ba, o hilot ba? For massage virgins, yun po yung tawag namin, yung first time magpapamassage, ang nire-recommend namin talaga is yung may oil. May Okay. oil kasi masarap So that's talaga Swedish, siya. di ba? Apo, Swedish or hilot, may oil po yung mga yun. Eh pag medyo sanay ka na, Pag sanay ka na, pag po yung tolerance mo sa pressure medyo mataas na, yung tuwina ng massage. Kasi gumagamit po yun ng elbow, knees, feet. yun So, yung very masakit deep. na masarap. Opo, yun po yung pleasurable pain, Oo, Senator. yun yun, di ba? Yun. Oo. Oo. Okay, ba't kayo natatawan? Ayos naman itong usapan namin. Okay, bilang isang consumer, paano ko malalaman na ang pinuntahan kong spa o massage place ay legit or legal? Yun. Dapat po naka-display ang business permit at saka yung BIR nila na permit. COR. Tsaka nasa ano rin yan, di ba? Pagpasok mo, yung receptionist, Aba.
medyo alam mo naman kung medyo Legit alangan, or 'di ba? hindi, Lumabas na ka lang kayo kaagad, 'di ba? Pero pag Montalvo, siguradong legitimate Opo. 'yan. Wala po aquarium sa amin. Oo. So, siguraduhin lang po. Huwag na kayo pumunta dun sa mga alangan. Oo. Yun. Dun kayo sa Montalvo pumunta. Okay. Ano ang magandang nadudulot ng pagmamasahe sa katawan? Ano bang health benefits nito? Ako, napakadami po. Sa skin, nagpapaganda ng skin, nakakawala ng stress, nakaka-help sa insomnia para mabawasan. Muscle, pinapalambot niya. Yung hair, pinapaganda niya. Napakadami. Even kids, kapag po may study po na pag ang kids minamassage, gumaganda yung academic performance. Talaga? Yes, Doc, memory, ano sa yan? memory. Once a week? Every other day? Kami po, ang ina-advise namin, basta kayang parang tolerable nung katawan nyo. Kung kaya mo na once a week, why not? Pero in general, once every 2 weeks is okay. Okay. O Doc, last question ko sa mga tanong dito. Anong pinakamurang rate sa massage na sulit naman? So ano yung, baka pwede yung ikwento, magkano nga ba yung 15 minutes, 1 hour? Yung pong 10 to 15 minutes namin, yun po yung 55 pesos. So yun po, very affordable. Parang hindi na ata na tumaas yun, no? Parang Opo, hindi years ba- na yan na 55, di ba? Opo. Alright. Alam ko sa okay. Petron Dasma, parang sa may Petron Dasma namin na branch. Nagpunta ata kayo or... Hindi. Doon sa yung isang mall yung napuntahan Market ko. Market po I ba think yun? sa Market. Yun yung sa gilid, di ba? Moreno. Sa gilid, Opo, no? opo. Yeah, I think it was Market na. Alright. Dr. Noel Montalvo, thank you so much. Thank you Maraming po, salamat po sa inyong pagpunta. At alam niyo po mga kaibigan, service-oriented business yung pinag-usapan natin. No? Next week, iba naman pong klaseng negosyo ang tatalakayin po namin ni kasamang Naku, Audrey. marami na naman makikinig sa atin yan, kasamang Bama. At syempre, eto na ang ating mga paabiso sa mga naghahanap ng trabaho habang wala pa po kayong mga puhunan para magnegosyo, maghanap buhay muna tayo. Department of Agrarian Reform has 99 third-level position job vacancies as of June 19, 2015. Email lang po kayo sa almap, all capital po yan, at dar.gov.ph. Telephone number 02455-8606. Ang website www.dar.gov.ph. Alright, mga kaibigan, sa DOLE naman po, Department of Labor and Employment has 9 third-level position job vacancies as of June 19. Ang email address po, dolehrds.recruitment@gmail.com. Pwede rin po kayong pumunta sa website www.dole.gov.ph or sa telephone number 527-3000. Alright. So, meron ba yung mga... Oo, mga kaibigan, syempre, ang kulit ho ng mga kasama natin. Yes, every Thursday po ang aking article sa Abante, Bida Ka, and of course, every Monday po yung Negosyo Now na sa Manila Bulletin, A Politics of Hope, twice a month, first and third week, and on Rappler, Thought Leaders, fourth week of the month. Pakiantabayan na lang po. At syempre, sa ating mga kababayan, kung nagnanais po kayong malaman yung mga gawain po namin sa Senado, pwede po kayong pumunta sa aming Facebook page, Benigno Bam Aquino. At wala na po tayong oras mga kasama, magkarinigan po tayo muli sa susunod na Wednesday, Status Update with Bam Aquino. Ito po si Manang Audrey Hidalgo. At ang inyong pong lingkod, si Senator Bam Aquino. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Sulit na naman ang inyong araw ng Miyerkules sa mga tips na inyong napakinggan kasama si Senator Bam Aquino sa programang Status Update. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa DZXL 558. Maaasahang public service.